Agosto 22, 2023. Marami ang gumising sa maulap at mausok na kalangitan. Maraming mga lugar ang nabalot ng smog. At kung titignan ng mga larawan at video na papakita namin, halos wala ka nang makita dahil sa kapal ng usok na to. Dahil dito, kaliwat kanan yung mga nag-aanunsyo na walang pasok ang mga kabataan. Pero marami rin ang mga nababahala sa kanilang kalusugan. At ang tanong pa ng iba, sasabog ba ang Bulkang Taal? Pero, ano ba talaga yung nangyayari? At bakit napakakapal ng usok ngayon sa labas? Bago natin ipagpatuloy yung video natin, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Sa tingin ko, marami sa atin nakapansin ng napakakapal na usok ngayong umaga. Miski ako, pansin na pansin din agad yan eh. Ang dilim. Tas parang, actually pagkagising ko, akala ko umaga pa lang dahil sobrang dilim nga. Alam mo yung parang papasok ka pa lang sa school or papasok ka pa lang sa pinagtatrabahuhan mo. Ngayon alam ko na marami sa inyo yung worried dito sa mga pangyayari. Kaya aalamin natin ngayon yan. Alam mo, pagkagising ko pa lang panay yung mga pagbahing ko at saka medyo nahirapan ako huminga. Hindi ko alam kung konektado dito to, pero mamaya i-discuss natin yan. Marami rin nakaka-experience ng pananakit pagkakamot ng mata dahil dito. Pakinggan nyo yung buong kwento natin ngayong araw kasi medyo magulo yung mga nasa balita ngayon. Sa totoo lang, magkakaiba yung sinasabi nila. Ang sabi kasi, nagkaroon daw ng smog ngayon dahil sa Taal Volcano. Yun yung nakapost ngayon kung saan-saan. Pero at the same time, may mga post na nagsasabi, eto pa, tingnan nyo itong post na to, na wala naman daw kinalaman yung smog sa Taal Volcano, kundi sa, eto yung term, temperature inversion, sabi ng DENR. Ngayon, kahit sinasabi nila na yan yung dahilan, nagpo-post pa rin na smog talaga yung dahilan. Medyo magulo, and I hope that by the time na matapos natin itong upload na to, mabigyan ng linaw sa lahat. I-update natin, lagay tayo ng update dyan sa ilalim kung ano talaga yung nangyayari. Anyways, puntahan muna natin kung ano ba yung smog. Tingnan natin yung mga picture. Papakita ko sa inyo ngayon ha. Ayan tingnan yung mga building. Napakadudumi talaga. Napakakakapal talaga na halos parang hindi mo na rin makita kung ano nangyayari. Ito may isang picture dito ng halaman. Ang dilim. Sobrang dilim. Hanggang ngayon dito sa amin, ang dilim din, hindi mo masabi kung dahil ba sa ulan o kung ano, medyo nakakatakot. Para kang, kung i-describe ko, para kang nasa Baguio, or if alam niyo yung palabas na Silent Hill, ganun yung vibes. So ito ngayon, ang concern ng marami, personally concerned ko rin. Dahil nga atching ako ng atching kanina pa, medyo may hirap ako ng paghinga ng kaunti. Safe bang huminga ngayon sa labas, or ma-inhale itong smog na to? Napasearch ako dahil nga medyo nadadamdam din ako, parang kagabi pa medyo nahihirapan ako huminga. Dito sa isang post, ang sabi, viral ang larawan ng isang nangingitim na face mask na ibinahagi ng isang doktor. Sabi daw ng doktor, nasa loob daw siya ng ospital. Malinis yun, loob ng ospital siya. Nagulat siya kung bakit nangingitim yung face mask niya. At ito yung larawan ng face mask. Madumi naman talaga. Imagine mo, nalalanghap natin yung ganyang kaitim, diba? Ang dumi. So, ano ba yung health risks ng smog? May nakita pa akong post, may yung mga bata, nahirapan daw silang huminga. Ayan, ang dami mga tao, may mga pulis pa kung di ako nagkakamali, ang daming mga estudyante, talagang na-hospital sila. Lalo na daw yung may mga asthma, ayan, nandyan sila. Eto na yung mga nakita kong health risk kung na-hospital sila, di dapat mag-ingat din tayong lahat. Ang sabi dito sa post na to, pwedeng makairita sa mata, ilong, throat, or lungs. Yung mga may asthma o yung may mga respiratory problems, very at risk daw sila. Kaya mag-ingat din kayo at mag-mask kayo. Ang prolonged exposure daw ay linked sa respiratory infections at sakit. Ayon mismo to sa Manila Bulletin ha. Nakakairita daw yung mga particles ng smog sa mata. Actually, si Doc Den, kung kilala nyo siya, kanina pa daw siya kamot ng kamot kasi nasa trabaho siya ngayon. Ito ngayon yung advice nila. Kailangan talaga na mag-face mask ang lahat ngayon, especially yung mga taong mga lumalabas. Sabi mismo yan ng MMDA. Sabi nila, pinapayuhan po ang lahat ng nasa apektadong lugar na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng fog at sa ating kalusugan. Pero gaya nga nasabi ko, medyo magulo pa if fog or smog ba talaga siya at the moment. Pero, ayon sa PHIVOLCS, nakataas daw ang Taal ng alert level 1. Kaya ayan, mag-N95 mask daw kayo. I think, mamaya
discuss natin, I think hindi pwede yung ordinaryong cloth lang eh. Alam mo ha, may mga nakikita akong post, parang ganito rin yung na-feel ko. Maraming mga taong na-trigger dito sa pangyayari na to. Kung naaalala nyo, before pandemic, ganito rin yung nangyari. So, parang na-open up din yung mga memories nila, no? Napaka daming hindi magaganda nangyayari. Of course, this is different, no? Pero may mga trauma na talaga tayo sa mga ganito. Ang dami nating pinagdaanan na ganitong mga bagay, di ba? Pero may nakita akong post din, hinahanap ko, gaano kaya katagal to. Merong isang post, pasensya na hindi ko mailagay, or hanapin na lang namin, na hindi raw alam, hindi pa masasabi at the time, kung hanggang kailan magtatagal ito. Kaya masasabi ko lang, ingat lahat, at kung hindi naman dapat lumabas ng bahay, wag na muna lumabas ng bahay, di ba? Meron naman ako mga safety measures din na nakita, discuss natin ha. Importante to, lalo na sa mga, hindi ko alam kung hanggang saan yung reach. I think Metro Manila ang naaabot ngayon. May mga parts in Cavite and Laguna, mga friends ko, nasasabi nila sa akin na ano din daw, medyo nararamdaman din nila yung smog na yan. Sabi dito, unang-una sa lahat, no, stay indoors. If may air filters kayo, gamitin nyo daw. Yung air filter namin, binukas ko kanina, as in puladong-pulado, ang dumi talaga ng hangin. Kitang-kita talaga. Number 2, use, N95 masks paglalabas kayo. Sabi, hindi raw enough yung cloth at surgical masks para protektahan tayo sa mga particles. Yung surgical mask, nakakaano pa yun eh. Number 3, of course, the most obvious, iwasan mo nang lumabas. Isarado niyo yung mga bahay ninyo para hindi na nakakapasok. Ang dumi kung makakapasok pa yung hangin na may ano eh, na may kung ano-anong bagay, di ba? Kung nahihirapan ng huminga, kung lumalala na talaga, of course, seek medical help. Iba pa rin po yung humihingi tayo ng tulong sa mga tao na pinag-aralan yung gagawing pagtulong sa atin, di ba? And number 5, mag-monitor daw ng mga advisories online. Ang ahensya, again, ng FIVOX, ganyan, mga balita sa TV, para alam natin kung ano yung nangyayari talaga. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa kompleto at this time. Hindi pa rin sila sure ka rin nangyayari. At huwag magpaniwala sa mga hindi credible na sources. O, ayun, di ba? Kita nyo, no? Sobrang dilim talaga. Itong picture sa likod ko, ganyan talaga. Pagtingin ko, teka, bakit ganyan? Sumama pa yung ulan, maulan dito sa amin ngayon. So, nakadagdag. Talagang wala kang makitang araw today. Very diffused yung ilaw ng araw. Tingnan natin itong ibang mga picture, oh. Ito galing Caloocan, tignan mo, oh. Halos di mo na makita yung mga bahay sa Caloocan, di ba? Tapos ito kaliwat kanan pa yung mga walang pasok, di ba? Napakarami. Sunod-sunod yung mga balita. Ito kakapasok lang nung nagfi-film kami, sabi, the smog hovering over parts of Metro Manila is not related to activity from Taal Volcano, FIVOX. Sabi ko nga sa inyo, labu-labu yung balita ngayon. Hindi natin sure at the moment. Hintayin natin maya-maya para sure na. Eto ngayon ha, this is what's happening in Metro Manila. Natuwa rin ako dito kasi nakabuod na, diba? The meteorological condition this morning, ito pala yung mga apektado, NCR, Calabarzon, at Central Luzon, mga ilang parte ng Central Luzon, is conducive for haze or smog formation. Marami daw. May mga small particles daw na natatrap to the surface due to the presence of a thermal inversion, high humidity, ayan, and calm wind conditions. Ayun pala yun. Yung mga floating particles daw sa hangin could be smoke, pollutants, could be and volcanic aerosols. Yan pa yung tinitignan ngayon. Thermal inversion occurs when layers of the atmosphere don't mix, causing aerosols to get... Ayan, aching na ako. Sorry. Sabi, ito pa, usually, the inversion disappears later in the day as heat from the sun allows the mixing of the air, allowing the aerosols to disperse. However, cloudy conditions may reduce surface heating, allowing the haze to persist. So, hindi natin alam kung kailan mawawala to talaga, no? Sabi, mabilis lang naman daw. Pero sabi kanina, sa nabasa ko, tagal. Sana mawala. Yun lang talaga ang wish ko, sana mawala. At para sa mga 30s natin dyan, ingat kayong lahat, ha? Ingat kayong lahat. Huwag na muna lumabas kung hindi kinakailangan lumabas. So, ito yung question of the day natin bago natin tapusin yung video natin, ha? Mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sa panahon na kagaya nito, paano mo pinoprotektahan ang sarili mo sa smog ngayon? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Si Clara III, nagpapaalam.